Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. So ngayong hapon po, nandito po tayo sa topic ng patungkol po sa humility. Yan. Sa mga nagdaang araw po, tinuro po sa atin ng mga pastors po natin yung mga tao na nakitaan ng kababaan ng loob sa kanilang buhay. The humble exalted by God. Humility changes how we view ourselves. Kapag po tayo ay humble, ang goal po natin ay hindi para itaas ang sarili po natin. Amen po. Ngayon, ng humility, ito rin po ang isang bagay na gusto ng Diyos or dinidesire ng Diyos na makita niya sa mga Kristiyano. At ang humility po ay beneficial po para sa atin. Ibig sabihin, ito po ay useful, ito po ay helpful. Bakit? Kasi the more na nandun po ang humility po sa atin, the more na mas madali po tayong magagamit ng Diyos. Mas madali niyang mapapatupad yung kalooban niya sa buhay po natin. Ang Panginoong Hesus po, hindi niya itinuturo ang patungkol sa inferiority, na to the point na kailangan mong ibaba yung sarili mo, to the point na magkaroon ka na ng self-pity or questioning mo na yung self-worth mo. Kundi ang tinuturo po sa atin na humbleness or humility ng Panginoon ay yung maging mapagpakumbaba po tayo na kaya natin na magpatawad ng paulit-ulit at ulit-ulit, amen po. At kaya po nating magpalagpas ng mga offense na nararanasan po natin sa buhay po natin. Ngayon po sa mga nagdaang araw po, tulad po na sabi ko po kanina, tinuro na po sa atin, shinare na po sa atin ng mga pastors po natin yung ibang mga Bible characters na nakitaan ng kapakumbabaan. Ngayon, sa mga tao na pong ito, sila pong lahat ay ang Diyos ang nag-promote sa kanila. Hindi ang tao, kundi ang Panginoon. Ibig sabihin, dahil sa kapakumbabaan po nila, sila po, ang Diyos po ang mismong nagtaas po sa kanila. Sabi po sa Matthew 20 verse 26, if you want to be the greatest of all, be the servant of all. Gusto po natin maging great, hindi po tinuro ng Biblia na itaas mo yung sarili mo, kundi ang tinuturo po sa atin ng Biblia ay maging servant ka. Amen po. Sabi rin po sa Proverbs 11 verse 2, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Where there is humility, there is wisdom. Mapapansin po natin sa mga Bible characters na pinag-aralan po natin at pag-aaralan po natin ngayon, ang common denominator po nila, obviously, ay number 1 po, humility. Pangalawa po ay wisdom. Bakit? Kasi kung ang isang Kristiyano ay may humility, nagbubunga po ito ng wisdom. Amen po. And so, dako na po tayo sa pangpito po natin na halimbawa po sa atin dito po sa kapakumbabaan. Number 7 po ay ang Panginoong Hesus. Basahin ko po dito sa Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunuring hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Verse 9, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ng magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So dito po sa pangpito po natin na halimbawa na nakitaan po ng humility, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Na kaya po ang Panginoong Hesus, siya po ay tinuturing na darling of heaven or treasure of heaven. Pero nagawa niya na ibaba yung sarili niya, nagawa niya na magkatawang tao at maging alipin dito sa lupa. Makikitaan po natin ang Panginoong Hesus ng kababaan ng loob.
Ngayon, si Jesus po ay bumaba sa lupa, hindi para dito siya sambahin ng tao, kundi ang goal ng Panginoong Yesus kaya siya bumaba dito sa lupa at nagkatawan tao ay para paglingkuran niya rin ang mga tao, hindi para siya ang paglingkuran. Amen po. Ngayon po, ang Panginoong Yesus po, sabi rin po dito sa Luke 22 verse 42, sabi po ng Panginoong Yesus, Father, if you are willing, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Sa humility po ng Panginoong Yesus, makikita rin po doon ng submission sa Diyos, sa Ama. Amen po. Na kung tutuusin, sinabi na po ng Panginoong Yesus, ayaw niya sana na pagdaanan yung saro na yun. Pero ang sabi niya, not my will, but yours be done. Sa pakumbabaan po natin, amen po, katulad po ng Panginoong Yesus, makikitaan din po tayo ng pagiging submissive sa Panginoon. Amen po. Hindi hinangad ni Jesus na palakpakan siya ng mga tao dahilan sa magaling siyang magturo o magaling siyang gumawa ng manghimala. Ang goal po ng Panginoong Yesus ay masunod ang will ng Ama at abutin ng mga tao. Amen po. Ang pangpito po natin na halimbawa ay ang Panginoong Yesus. At panghuli po ay all humble. Dito po sa James chapter 4 verse 6, sabi po dito, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Sabi rin po sa 1 Peter 5:5, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia, magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinalulugaran niya ang may mababang kalooban. So number 8 po ay all humble. Regardless po sa posisyon, amen po, kahit gaano ka nakataas yung anointing mo, yung calling mo, kahit gaano nakataas yung posisyon mo, as long as nandun po ang humility, ang Diyos ang magtataas po sa atin. Amen po. Sabi po dito, yung sa pagiging Kristiyano po natin, amen po, hindi po tayo pumasok sa ministry, hindi po natin tinanggap ng Panginoong Yesus, hindi po tayo naging Kristiyano at pinili ang buhay na ito para paglingkuran po tayo ng tao. Amen po. Ang isa sa purpose po natin at ang goal po natin, syempre una, paglingkuran ng Panginoon. At pangalawa, paglingkuran din yung mga tao na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Amen po. Yan, may share lang po ang isang story. Ito pong story na pong ito ay, ang title po niya ay Playing for the Master. Dito po sa story na pong ito, meron pong isang binatang violinist na ito pong taon na ito ay sobrang eksperto o professional na po siya sa pagtugtog ng violin. Na yung eksperto po siya sa pagdating sa music. Ngayon, sobrang galing po niya, tinahangaan po siya ng mga tao. Pero ito pong tao na ito, itong violinist na ito, may isa po siyang weakness. Ang weakness po niya ay takot po siyang humarap sa large crowd. Takot po siyang mag-concert. Ayaw niya pong tumutugtog sa harap ng napakaraming tao. Pero dumating po yung time, yung mga critics po niya, sinabihan na po siya na kailangan, obligado na po siyang mag-concert bilang isang professional na violinist. Ngayon, wala pong nagawa itong tao na ito, itong binata na ito, kundi pumayag. Sa kabila ng takot siyang umarap sa maraming tao. Alam niyo po, dumating yung concert niya, doon po siya nag-concert sa isa sa pinakamalaking concert hall sa bansa po niya. At dumating po yung araw ng concert niya, pumunta na siya doon sa stage, umupo na siya, nilagay niya na yung violin niya doon sa balikat niya at pinatong niya na yung baba niya doon sa violin at nag-start na po siyang tumugtog. Ngayon, sa first 10 minutes nung pagtugtog po niya, yung mga critics po niya ay nandun sa harapan nakaupo. At ito pong mga taong ito, supposed to be sa buong performance, hawak nila yung pen and paper nila para i-judge nila yung performance nitong violinist na ito. Pero sa sobrang ganda ng music na napoproduce ng violinist,
sa first 10 minutes ng performance po nitong tao na ito, sa sobrang mangha po nila, binitawan nila yung pen and paper nila at katulad ng ibang audience, nakinig na lang po sila. At sa loob ng 1 oras at kalahati na tumutugtog itong violinist na ito, yung mga tao na nasa concert hall na yun ay manghang-mangha po sa kanya. Ngayon, ito pong tao na ito, mag-isa lang po siyang tumutugtog. Walang orkestra sa likod niya o sa harap niya. Walang iba kundi siya lang po. Ngayon, lumipas po yung 1 oras at kalahati. Alam niyo po, right after na matapos yung performance niya, narinig niya yung mga tao sa paligid po niya na biglang nagpalakpakan at nagsitayuan po sila. At itong mga taong ito ay sumisigaw at isinisigaw nila kung gaano kagaling itong violinist na ito. Pero ito pong tao na ito, itong binata na ito, alam niyo po, hindi niya pinansin kaagad yung applause ng tao. Hindi niya tinanggap yung palakpakan ng mga tao. Ang ginawa po niya, yung mata niya ay ini-scan niya po yung buong concert hall at para bang may hinahanap po siyang isang tao. At habang pinapalakpakan po siya, lumilingon-lingon pa rin po siya sa paligid niya hanggang sa nakita niya po yung taong hinahanap niya at nagkaroon po ng relief doon sa mukha niya. Bakit kasi yung taong hinahanap niya, nakita niya, nakangiti sa kanya, pumapalakpak din. At nandun yung approval na yung job well done, yung performance po niya. Ito pong taong itong hinahanap niya ay yung master po niya. At after po niyang mahanap yung master niya, na nakita niya nakangiti sa kanya, approved doon sa performance niya, kumbaga sa loob niya, nandun po na accomplish na siya. Amen po. At sa atin din po, na mga Kristiyano, alam niyo po gaano man kalayo po yung narating natin, gaano man kataas yung anointing natin, gaano man kataas yung posisyon natin, gaano man kalaki yung responsibilidad na pinagkatiwala po sa atin. Kahit na gaano po kagaling ang tingin ng tao sa atin, kahit na tayo na po yung tinuturing ng tao na pinakatalentado, at the end of the day, pare-parehas pa rin po tayo ng goal. Tayo po mga Kristiyano. Yun po ay yung marinig po at makita natin yung approval ng master po natin. Yung mapangiti po natin siya at ma-please sa paglilingkod po natin. Isang way po para ma-please po natin ang Panginoon, ang Diyos, ay makitaan po tayo ng humility or kababaan ng loob. Amen po. Katulad po nung violinist, hindi po yung itaas po tayo ng tao, hindi po yung palakpakan po tayo ng tao. Wala po ito dapat sa motibo po natin. Ang nasa motibo po natin, dapat nasa isip po natin, ang goal po natin ay marinig po ang sasabihin ng Panginoon po sa atin na job well done, my good and faithful servant. Tayo po ay nandito sa ministry, dito po tayo sa paglilingkod, hindi para paglingkuran ng tao or palakpakan ng tao. Hindi po para i-applause po tayo ng tao, kundi para paglingkuran po natin, una ang Diyos, at pangalawa, yung mga tao na pinagkatiwala din po sa atin ng Panginoon. Amen po. So, sige po, manalangin po tayo. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, salamat o Diyos sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe mo, sa mga paalaala mo sa amin, o Diyos. Lord, ang dalangin ko sa bawat isa sa amin na nakikinig ng live na ito at sa mga makikinig pa, o Diyos. Lord, bigyan mo kami ng teachable heart, Panginoon. Lord, makitaan kami ng humility, o Diyos, habang sa pagpapatuloy namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, o Diyos, sa mga reminders mo sa amin sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Purihin ka, o Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Thank you po and God bless.